tumayo minsan na pa. Pagbigay galang po natin sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon na siyang pagkain po ng ating kaluluwa. Aking pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating minamahal na mga ngaral, beloved ording preacher, beloved Kuya Andy Binias. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! God bless you, beloved preacher Joe Abad. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, tayo po'y damalangin. Opo, dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat sa dakilang pag-ibig, habag mo sa amin. Nasa umpisa na yung gawain, lilangisan mo, mala Panginoon. Hanggang oras na to, nadamang-dama po namin ng matamis yung presensya. Maraming salamat sa araw to, linangisan mo, sinamahan mo kami. Dahil ito, sunat dalangin ng iyong propeta, ang among dearly beloved pastor. Salamat for the great anointing na amin nadama sa araw na to, Lord. Maging po sa mga alaala, sa beloved son pastor, mga beloved children, at sa araw na to, andito kami sama-sama na gunita ng The Victorious Talipaw Peace Mission. Salamat, Lord, for this 20 years na hanggang ngayon na natili, konses, aming mga pastor, kami kalakasan with the 12 prayer warrior. Salamat, tinipon kami sa araw na to, Panginoon. Ikaw naglangis sa amin. Wala akong magawa pag wala ka, Lord. Ikaw maglangis sa akin, bigyan ng karunungan upang maunawaan ng mga kapatiran ang lalabas sa bibig ko. Dahil wala ka sa amin na magawa ay bayin Satan. Cast out hindrances right time, Lord, and believe and doubts. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Brother, receive the Lord. Amin na mahal, first of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty only to our loving God, our dear Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist, Will Destroy Almeida, the end-time prophet of our loving God and living God, and will so cherish and treasure the blessed memories and precious teaching. A blessed teaching of beloved Stan Paso, Lina Comunal Almeida, and all beloved children, and the whole Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-professors, to all of you, my dearest brothers and sisters in Christ, at sa ating mga webcast viewer na hanggang ngayon patuloy sila nagantabay at nanonood sa gawain ng ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Mga minamahal, para sa mga baguhan, kung gusto nyo po yung istorya ng Victorious Peace, Talipaw Peace Mission sa ating with our beloved Noble Pastor and 12 Prayer Warriors, mayroon pa kong 3 copy nga libro dyan. Yan ang Moroland. Kung gusto nyo po magbili, matagal na po kasi dyan, di na kuha na ng sa main church. Kaya nabilin, 3 pang nabilin dyan. Gusto nyo, ang 500 lang po yan kasi binayaran din sa bookbind. Yan po sa information, no? Yung 3 doon nakatayo. Kung gusto nyo malaman, interesado kayo, the whole story ng Victorious Talipaw Peace Mission ng ating malapastor sa loob ng Abu Sayyaf. Diyan po. Makapal yun. Ang title niya, Murulan. Diyan po, kung gusto nyo po magpalit, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Mapakita nyo sa mga tao, ng mga marunong, para ma-share nyo po. Kung gaano, habang minabasa mo yan, talagang tutulo ka, aluwa mo, hindi basta-basta palang nangyari sa loob ng Abu Sayyaf kampo, mga minal, ang nangyari sa ating beloved pastor. Kaya hindi po nito natin, hindi pwede natin alalahanin ito. Kaya hindi basta-basta burahin sa isipan natin, hindi basta po yun. Kung hindi totoo ang Diyos natin, hindi sila nakabalik. Hindi natin nakapiling malapastor with 12 prayer warriors. Dahil buhay ang Diyos natin, hanggang ngayon nagsiselebrate at ginugunita natin ang tagumpay at milagro ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Amen? Praise the Lord! Mga minamahal, ako lang ni-narrate sa inyo yung pangyayari sa Talipahulo. Kaya okasyon man ngayon para sa for the benefits of the newly baptized o new brethren natin. Mga minamahal, ang Victorious Mindanao Peace Mission catapults James I.M. to worldwide evangelism ang tawag nito. Amen ba? Victorious Mindanao Peace
mission catapults. I mean, yung catapults, parang to throw and lance. Parang binigay mo at pinakita mo ang kapangyarihan ng Ibanghilyo ng Diyos kahit sa ibang mga lugar. Amen ba? Wala kang pinipili. Amen ba? You're always throwing or launching the power of the gospel to every people throughout the world. Yan po, the Victorious Mindanao Peace Mission Catapults ang tawag yan. Ang istorya ito, mga minamahal, para malaman nyo, on July year 2000, ang ating mga pastor, mga minamahal, ay na-surprise ang buong daigdig sa kanyang with the daring act, sa walang takot nga gagawin. Amen? When bringing with him 12 prayer warriors, dala niya ang mga 12 prayer warriors na umakyat sa mountain, bukid ng Talipaw, Sulu, in southern Philippines. Ang the purpose ng ating mga pastor to rescue the tourists held hostage by the most notorious Muslim bandits. Yan ang purpose ng mga pastor. The Abu Sayyaf Group, ESG ang tawag. Using God's power. Amen? The daring act of mga pastor ay to rescue the tourist held hostage by the most notorious Muslim bandits, the Abu Sayyaf Group, using God's power. Amen ba? These head cutters, mga nagpupugot na mga liig. These head cutters snatched their captives, 9 Malaysian, 3 Germans, 2 Filipinos, 2 Pins, mga taga-Finland, 2 Prince, 2 ka taga-Prince, and 2 South Africans, ito po yung mga hostage, and 1 Lebanese. Of Sipadan of Malaysia, and carried them to Talipaw, Sulu, to peddle them for huge ransom, upang sila po hihingi ng malaking ransom ng kwarta. Amen ba? So by fasting and prayer, our beloved pastor succeeded in softening the Abu Sayyaf terrorists. Sa magitan ng prayer and fasting, mga minamahal, ay ang ating mga pastor ay nagsaksid, naging matagumpay, na palambot ang puso ng mga Abu Sayyaf na terorismo. Amen ba? And finally, they released absolutely all the hostages individually and by groups. Kaya sa katapusan, na-release nila. Pinalabas nila ng lubusan ng mga hostages, isa-isa at by groups. Amen ba? But a military assault was ordered by the government to finish off the Abu Sayyaf Group. Ating mahal Presidente Irap Estrada, imbis kay irigalo na si Commander Robot ang susukan, nagsabi na sa mga pastor nga, sasama na kami sa inyo. Kaya nakita ko, kayo po ang totoong pastor ng Diyos. At that day, Saturday, lalabas na sila sa mga bakhaw. Pero mga minamahal, ang ating gobyerno, nag-order sila to finish all, tapusin na. Sabi nga ng President Estrada, pulverize them. Imagine, ipulverize. Hindi na naisip, i-pulverize sila mga Abu Sayyaf. Eh, doon po yung ating grupo, ating mga pastor with the 12 prayer warriors. Di ko ni-pulverize nila to finish them, kasama ang ating grupo. That's why our beloved stand pastor o beloved children, mga precious, nagrally tayo in front of Malacanang. Na dapat maknalis ng gobyerno ang sakripisyo ng ating beloved pastor, nga sariling ating sakripisyo with prayer and fasting 40 days, more than that. Umakyat lang doon para to rescue the hostages. Dapat bigyan pansin, huwag nyo naman sana ipulverize kasama ang aming mga pastor at ang mga 12 prayer warriors. Alam mo mga minamahal, yan ang sinasabi ko. Paghimala ng Diyos ang pag-usapan, milagro ng mga tao ng Diyos,
hindi masyado inuunor ng mga tao. Amen? Ginabaliwala nila. Alam mo naman, siluso yung tao. Gusto kanya-kanya magpakita abilidad. Hindi nila ina-acknowledge ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Ngunit ang mga pastor, patuloy. Patuloy po. Mga minamahal, pero ang Diyos natin ay makapangyarihan. Ang isang prayer warrior, si Solon, na taga Cebu, grabing himala. Kung natulog na siya doon, at tutulog na lahat sila sa mga bakhaw. Kunwari, sabi niya sa Abu Sayyaf, maligo lang ako dyan. Magdumi. Pero may umudyok na sa kanya na tatakas ka. Kumpiyansa sila, pero plano pala ng Panginoon. Pero ating beloved pastor with the full proud, pinaikutan na ng mga Marines, mga Army, mga Navy, pinaikutan na sila dahil nakita na sa satellite na sa bakhaw yan, Jude ang mga Abu Sayyaf kasama natin. Paglabas ni Fernando Solon, mga minamahal, bigla siyang tumakbo. Mga minamahal, pinarakrakan siya ng mga Marines, mga sundalo. Akala nila, Abu Sayyaf kasi nakahubad. Sinong pinalis siya? Wala siya, hindi siya pinahubad siya. Kasama ang isang sundalo natin nga membro ng Marine, nakakita doon. Naka-duty siya, nag-testify sa Lunita noon. Si Sergeant, kalimutan ang pangalan. Nung mirakrakan nila, mga minamahal, sabi ng kapatiran, wag! Hindi na Abu Sayyaf! Yan ang isa ka prayer warrior sa Diyos mo ko, sama namin pastor. Pero mga may nag-ula na ang bala. Kitang-kita ng ating kapatiran na sundalo, umiyak siya, nag-rebuke. Tinatamaan si Brother Solon. Pero sabi ni Brother Solon, nang nalaman, pinastop niya na, pinunta na rescue sila, yun ang dahilan kung bakit ang Panginoon, imbis mag-declare sa oras na yan, Sabado, pulverize them, finish them, hindi natuloy, linigtas ng Diyos ang ating mga pastor with the 12 prayer warriors. Kitang-kita na rescue sila noon. Kitang-kita nila, tinatamaan. Sabi ni Solon, naramdaman ko sa katawan ko, sa ulo ko, tumatama yung mga bala. Pero nagtataka ako, pag-anunin ko yung katawan ko, para mga lupa lang ang tumatama sa aking katawan. Hindi ako natablan. Himala ng ating Panginoon. Ang Diyos natin ay makapangyarihan dito, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Sabi ito, the military assault was ordered by the government to finish off the ECG Abu Sayyaf group. Bombs and cannons exploded. Ito, and machine gun bullets rain on that place. Umuulan, turning it into a no man's land. Tapusin nila. Properties were destroyed, and scores of government soldiers, abo men and civilian alike, were noised to have died and wounded in all-out war. Neos immediately plus the evangelist and his prayer warrior were executed by the Abu Sayyaf terrorists because of the military offensive. But on October 1, 2000, after more than 2 weeks, the bombing operation, evangelist will decide, our beloved pastor, together with the complete number of the prayer warriors, emerged from the war on Talipao jungle, alive and uncatched. Gumila ng bomba, kanyon, grabe kay to finish them, pulverize them. Pero naman ang ating mga pastor, nagulat sila. Noong October 1, nag-start sila nakalabas October 1. That's why every October we celebrate this victorious Talipao Peace Mission. 20 years na ang nakalipas, nakalabas kumplito ang ating mga pastor, nakalabas sila lahat from the jungle of Talipao alive and uncatched. Hindi sila nahuli at sila po'y labas na buhay, pinalabas ng Diyos. Amen? Indeed, a change of miracle has been performed by the omnipotent God once more.
Kaya ang mga hindi mapigilan nga tuloy-tuloy nga mga milagro ay pinakita ng Diyos natin, mga omnipotent God, all-powerful God. Ang ibig sabihin ng omnipotent, all-powerful God. Siya ang Diyos nga makapangyarihan, pinakita niya once more upon our time until now. Ang Diyos natin makapangyarihan. Ito po ang sineselebrate natin every October. It been 20 years na. Andyan pa rin ang ating mga pastor. Kaya sa ating mga prayer, kung mag-prayer kayo, sabihin mo, Lord, dagdagan mo pa ang buhay, lakas, kalakasan ng aming mahal na pastor. Imagine, October 1, 2020 na, 20 years na nakalipas. Buhay pa rin ang propeta ng Diyos. Totoong propeta ng Diyos. Totoong pastor, totoong ebanghilista, totoong magtutudlo, totoong apostol. Marami nagpropa apostol yan. Hindi naman pinahayag ng Diyos ang sekreto ng kaharian ng Diyos. If you are an apostles, the secret of the kingdom ay nakatago sa apostles. Maraming na-claim na sa apostles sila, pero hindi naman alam ang sekreto ng Biblia. So hindi sa totoong pastor. Yung totoong apostol, sa kanya nakatago, pinahayag ng Diyos ang kapangyarihan, the secret of the kingdom. Nakuha sa itong beloved ni pastor ang the secret of the kingdom of God, the power of God sa ating buhay, mga minamahal. The kingdom of God. Kirebel at pinahayag, mga tinago ng karunungan, kaalaman, kapangyarihan, rinibel ng Diyos sa ating dearly beloved pastor. Because he is an apostle, he is a prophet, he is an evangelist, he is a pastor and teacher. The five-fold ministry na sa katauhan ng ating dearly beloved noble pastor. Palakpakan po natin Diyos. Amen ba? Mansan-minsan lang pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Our omnipotent God once more, He performed His great miracles sa ating buhay. The kingdom of God, sabi dito, no doubt, walang pangalinlangan. With all these testimonies plus innumerable signs, hindi na mabilang. Signs and wonders ever increasing until the Lord's coming. Hindi ito mapigilan ng mga milagro at pinakita niyo sa ating buhay. The credibility, pakinggan niyo to. The credibility of the power of the gospel of Christ in GMCIM is an established fact. Ang credibility natin nga makikita nga the power of the gospel of Christ sa Jesus Miracles International Ministry is an established fact. Establisadong ebidensya. The fact na nagyari, nakita ng mga tao sa buong daigdig at mismo sa ating na-experiensyahan. And with all the problems visiting the world today, kahit sa mga problema dumating sa ibang bansa sa buong ating daigdig, milagro pinakita ng Diyos. Amen? Amen? With all the problems visiting the world today, like the ozone, yung ozone layer ba natin, rinibyok ng mga pastor yan. Hanggang ngayon, butas yan. Wala nang yan. Grabe ng init, dapat ngayon mamatay tayo. Pero still, buhay pa rin tayo. Amen? The ozone depletion, which is approaching 100%, to finally which a just pause button away in a list ng Diyos because of the prayer of the prophet. Terrorism in PS, rebuild, mga busayap, nawala po, dahan-dahan nawala sa atin. Nga dapat noon pa, maagaw na ng terorismo ang bansang Pilipinas. Ngunit nung nagkrusada sa Salonita, rinibyok, I fight against communism. Hanggang ngayon, nakonberti pa si Major Nugget, nga komunismo nga pulis, yung wakain ng tao, si Di Parini, siya mismong inutusan, 200,000 ang ulo ng mga pastor from Davao, nga yung salita nga pastor, nga communism is satanism, galit na galit sila. I will wipe out communism.
galit na galit sila. Binayaran si Bader Di Parine of Davao 200,000 po sa ulo ng mga pastor. Nagawain tayo sa Lunita. Doon si Di Parine. Kasama ni Bader Ben Gargar. Di ba, Bader Ben? Tayo gani. Hindi ka lang kabalo magpatututudo para nahadlo ka Bader Ben Gargar, isa siya sa Sparrow Unit nga magpatay sa ating mga pastor sa Lunita. Nagtataka sila yung nila 45, nagagano na sa mga pastor. Pagputok, hindi pumuputok. Linapitan pa ni Di Parine, mga pastor sa stage na, sa Quezon Circle. Nagulat siya, biglang may malaking pakpak sa likod ng mga pastor, nakadipan ng malaking mga anghel, hinabunan natin mga pastor. Wala! Surrender si Di Parine. Hinabol siya ng mga tao. Kasamahan niya siyang papatayin. Dahil nakatanggap na siya ng advance na 150,000. Anong ginawa niya? Bumalik sa ulit sa gawain ng Diyos Bukosin sa Quezon City Circle tayo. Anong ginawa niya? Pag-altar call, pumunta sa harapan, tumanggap sa ating Panginoon, humingi ng tawad. Siya po'y binago ng Diyos. Siya po'y naging manggagawa ngayon. Bader Ben Gargar, pagdating sa dagat, sabi niya sa itanim niya, pakpak, buto! Ngunit sa harapan ng mga pastor, hindi pumutok yung armas niya. Nakasulat sa Biblia. No weapon that is formed by man shall prosper against thee. Amen? If the righteousness of God is within thee. Walang armas tatalab sa tao ng Diyos. Ang ginawa ng tao. Kanyon, bullets, machine gun, ubitin ang inuhulog na helicopter. Pag ibaba sa yuta, bubutas ang lupa, umalsa yung mga shrapnel, tamaan ka. Ngunit kahit isang shrapnel, hindi tumama sa sa ating mga pastor with the 12 warriors. Hindi natablan. Pakiramdam nila, mga alikabok lamang ang tumatama sa mga katawan nila, hindi na mga bala na yon at pulbura. Totoo ang Diyos natin pinaglingkuran. Isaiah 54 verse 17. Libro sa Isaias, Kapitulo 54, versikulo 17. Walay hinagiban nga gibuhat batok kanimo nga magmalampuson. Ug ang tagsatagsa kadila nga magalitok batok kanimo aron sa paghukom, imo nga paghukman. Kinimo ang panulundon sa mga alagad sa Ginoo. Ug ang ilang pagkamataro nga gikan kanako nagaingon ang Ginoo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Isaias, Kabanata 54, ang talata ay 17. Walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan, at bawat dila na gagalaw laban sa iyo ay kahatulan ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon, at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin Diyos. Sumami naman, natupad ang salita ng Diyos sa ating iglesia. Natupad ang salita ng Diyos sa ating beloved noble pastor sa Talipahulo. Mga kanyon, granada, machine gun, lahat na mga binakwan sila para to finish them, ipulburize sila. Walang tumama kahit isa. Buhay ang Diyos natin, totoong salita niya. Walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan, at bawat dila na gagalaw laban sa iyo ay hahatulan. Ang iyong ay hahatulan ay iyong hahatulan. Naghahatol sa iyo ay hahatulan. Ito ang mana ng malingkod ng Panginoon, at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. If the righteousness of God is within us, lahat na dila, pagsalitaan ka ng masama, sila po ang hahatulan. Kaya huwag kayong magbalos. Amen? Murahin ka, salitaan ka ng masama, bayaan mo na. Ang isagot mo, I love you, Brad. Praise the Lord, I forgive you. Dahil sabi ng Biblia, bawat dila na gagalaw laban sa iyo sa kahatulan ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon, at ang katwiran nila ay sa akin.
Basta ang katwiran ng Diyos ay sumasa atin at ang katwiran pa ay sumasa atin. Lahat na magsalita sa atin sila hatulan ng Diyos. Walang armas at talab sa atin. Bakit? Kasama natin ang katwiran ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya hindi mapigilan ang kaharian ng Diyos ipangaral. Because the Bible say in Matthew 24 verse 14, tandaan po natin. Sabi ito, also depletion which approaching 100% is finally born the planet Earth. Magsusunog na sana. Cosmological catastrophes, nuclear war, poverty, diseases, etc. ang mangyari. The ultimate solution, our beloved pastor, Maminal, to preaching the gospel throughout the world. Ito lang solusyon. To go and preach the gospel. The solution of every catastrophes, problems, lahat mangyari sa buong daigdig, ang solusyon nito ay ang gingharian ng Diyos. The power of the gospel. Matthew chapter 24 verse 14, ito pong pinaka-last. Itong bantayan natin, hindi itong mga virus, hindi ito yung famine, ito yung drought, hindi po yung earthquake, hindi po lahat yan yung dumarating ang catastrophes. Ito po ang sabi ng Biblia. That's why the gospel is the kingdom of God, the power of salvation. Pakibasa. Libro sa Mateo, Kapitulo 24, versikulo 14. Ug kining mayong balita mahitungod sa gingharian, igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan, ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran, ug unya moabot na ang katapusan. Amen. Palakpakan natin ang Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 24, ang talata ay 14. At ipangangaral ang ebanghilyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos. Ito po, the gospel of the kingdom should be preached throughout the world. And that is the witness to all nations, and the end shall come. Kaya ito pong purpose ng ating mga pastor. Kung bakit ipipigil ang pangaral ng Ebanghelyo. This is the gospel of the kingdom. Kaya nangyari na sa atin, mga ito pong solusyon ng lahat ng problema, problems sa kalibutan-libutan ito. Kaya since the birth of Jesus for crusade, until now, mga minamahal, ang church na ito ay tumutubo tayo. This just grown by leaps and bounds. Lumalaki at lumalaki, tumutubo. Millions experiencing the genuine conversion, the power of God and testimony nakita sa ating iglesia. Ngayon, hanggang radio, TV, Facebook, YouTube, throughout the world, laganap na ang kapangyarihan testimony sa mga Kristiyanong totoo sa Jesus for crusade. Tanang yung tao, people from every walks of lives, sila po lahat nag-experiensya ng panampalataya. Ang mga mahirap naging mayaman, ang mga walang alam ng mga professional, mga walang pinag-aralan, sila po yung naging marunong. Ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito marami mga manggaral, walang karunungan, walang alam, ngunit ginagamit, abot pa nag-abroad because of the power of God. Amen. Kaya tayo ay pinagpapala tayo sa Mr. Bakit ang pastor natin? Totoong propeta ng Diyos. Hanggang ngayon, the Bible days are here again sa ating kapanahunan. Sa unang panahon, propeta ng Diyos ang gumaganon sa lanta ng mga problema sa buong daigdig. Flood, si Noah, nagligtas ng Moses, Isaiah, lahat. Silang nagginamit ang mga propeta ng Diyos upang magligtas ng mga tao sa Israel, buong daigdig. Sa ating kapanahonan, the Bible days here again sa ating buhay. Kaya mga minamahal, nakikita ng mga beloved children, bisayat wala nang beloved mamandir sa langit na. Sabi, our vision, nakita ng mga beloved children ang vision. Sabi nila, our vision reflects the vision of beloved Papa and Mama to bring this life-changing gospel to every corner and every city throughout the country and throughout the world. That's why mga beloved children, nagpapatuloy sila dahil nakita nilang bisyon ng ating malabing pastor Mamadir na ipangari Ebanghelyo sa iba-iba't mga lugar to all the nation throughout the world, to all the country, ipangari Ebanghelyo ng Diyos sa may kapangyarihan dahil nakita nila hanggang ngayon. Nagpapatuloy tayo. Nagkukrusada tayo.
Nagbabible study tayo, nagbibisita tayo sa mga station. Kahit pandemic, inaabot natin yung mga kapatid sa ibang lugar. Hindi tayo natatakot. Bakit? Kasama natin ang ating malaki. Everybody say, praise the Lord! It is the very heartbeat of the church to reach out to as many souls as we can by utilizing every mediums. Heartbeat po ng church yan. To reach out, maabot natin ang maraming kaluluwa. Gawin natin lahat ng mga bagay by utilizing any medium. Lahat ginagawa natin. Anong klaseng kapamaraanan? Radio, television, internet. Mga minamahal, ginagawa natin yan. Possible for surely we are in the last days. And the world needs to know that God that we serve is alive and powerful. Palakpakan natin Diyos. The mighty works is doing in our ministry is just a manifestation of His word. When His promise, greater work than this shall ye do also. Amen? Mga malaking kapangyarihan sa ating iglesia ay gumagawa na. Ito po'y manifestasyong kapahayagan lamang ng salita ng Diyos at siya yung mga pangako niya sa atin. Sabi ng Panginoon, nung sa lupa pa siya, na kung babalik na sa kalangitan, mas malaking milagro pa bagay ipakita niyo dito sa lupa. Greater works than this shall ye do also. Amen? Mas malaki pa. Mas malaki pa nga milagro ang ipakita natin dito sa lupa. Dahil ang Panginoon na umakyat na sa langit. Pakibasa, Brad. John chapter 14, verse 12. Anong sabi ng Biblia? Libro sa Juan, Kapitulo 14, versikulo 12. 14:12. Sapagkat tinuod, magaingon ako kaninyo. Ngang musalig ka nako, magahimo usab sa mga buhat nga akong ginabuhat. Og labi pa gani kadagkong mga buhat, kay niini nga iyang pagabuhaton. Kay moadto man ako sa amahan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Juan, Kabanata 14, ang talata ay 12. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, totoo ang salita ng Diyos. In our church, this is the manifestation of the Word of God na sinasabi ng Panginoon. Mas malaking bagay pa na himala ipakita nyo dito sa lupa. Amen? Amen? Kung anong kinakita mo himala dito gawin, magawa nyo rin. Magawa nyo rin. At mas malaki pa na himala ang magawa natin dito sa lupa dahil pupunta na siya sa langit. At ang kapangyarihan na banal na Espiritu, ibigay sa atin. But you shall receive power after that the Holy Spirit is come upon you. And you shall be my witnesses both in Judea, in Samaria, and to the uttermost part of the earth. Pangako ng Diyos yan. Kaya mga minamahal, ito po ang vision ng mga beloved children sa tulad sa ating beloved pastor. Now this kingdom, the Word of God should be preached to all the world. And that is the witness to all nations. And the end shall come. Amen ba? Amen. Hindi pa mapalaganap ng lubusan salita ng Diyos, hindi nandito pa tayo. Amen? Amen. Marami pang danasin natin dito. Marami pa tayong bigas na makain. Marami pa tayong asukal na makain. Marami pa tayong asin na makain. Amen? Habang naghihintay tayo ng malapit ng pagbalik ng ating mahal na Panginoon. Because we are now in the last days. That's why the gospel should be preached to all the nation. The gospel of the kingdom. Kaharian ng ating mahal na Panginoon. Because the Bible say, the kingdom of God is not in meat and drink. Ang kaharian Diyos hindi po sa pagkain, hindi po sa mainom. But peace, righteousness in the Holy Ghost.
kasiyahan, kagalakan, katwiran sa magitan ng banal na Espiritu. Pag palagi ka mapunuan ng banal na Espiritu, yan ang kaharian ng Diyos, pumapasok sa puso mo. The kingdom of God is not meat and drink, but peace and joy and righteousness in the Holy Spirit. Kaya kanina, nag-moving Holy Spirit, grabe ang presensya na daman natin. That is the kingdom of God. That is power. Bumaba ang kaharian ng Diyos sa ating mga puso. Sino naman tayo ng kaharian ng Diyos bababa sa puso natin? Because the kingdom of God is not meat and drink, but peace and joy and righteousness in the Holy Spirit. Joy and peace. Kasiyahan, kapayapaan, katwiran sa magitan ng banal na Espiritu. Kaya mga kapatid, magsikap po tayo. Tuwing kaawit ang mga choir, kahit sa ating pagpupuri, dito sa loob ng sambahan, mga altar call, lahat, yung hindi nakalaman ng presensya. Huwag sikapin mo na madama mo ang banal na Espiritu. Yun, that is the kingdom of God na papasok sa puso mo. Panggamitin ka ng ating mahal na Panginoon. Kung sabihin mo naman, Kuya, joyful na dama ko na napuspos ako, solemn na puspos na ako ng banal na Espiritu. Kuwari sa adults, singles, adults, tangan, napuspos sa minors, hindi na kailangan ako sa altar call mapuspos, hindi, mali ka. Sabi ng Biblia, be always filled with the Holy Spirit of God. Always. Hindi po dahil sa napuspos ka rin, hindi ka na mapupuspos. Ang malang pastor, sa tuwing pagpupuri, puri lang yan. Halos sabi na, Baran, halos 15 times ako napupuspos ng banal na Espiritu. Sabi ni Pablo, in much trembling, sa grabing panginginig, dahil sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Much, bilang marami, palagi ka napupuspos, nanginginig ng salita ng Diyos. Huwag ka magsawa, damahin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Di kaharian ng Diyos yan, bumababa, papasok sa puso natin. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Yan lang po ang isang identity ng church natin. Now we are all Holy Spirit-filled Christian. Everybody say praise the Lord. Mayroon kasing identity ang tunay ng Kristiyano. Ang totoong church, mayroon pong identity. What is the identity of the Jesus Crusade? Our identity of the Jesus Miracle Crusade International Ministry is very unique. Unique to those who wants to know who we are. Sa mga tao na gusto makilala kung sino tayo sa Jesus Miracle Crusade. Amen? There are 5 factors of uniqueness na identity sa Jesus Miracle Crusade. Number 1, we are a Jesus-centered church. Amen? Number 1, we are a Jesus-centered church. Our aim is to glorify Jesus. He is the center of the church. There is Jesus as the one and only true God, is the center of our lifestyle and way of worship. Amen? Amen? The number 2, we are a miracle working church. We are a miracle working church. Jesus said that we shall do greater works, sabi niya. Mas malaki pang himala magagawa niyo para sa akin. You said you shall do greater works. We believe that the church should be evidenced by signs, wonders, and miracles. They are considered the hallmarks of the church. Yun na pong ating hallmark, palatandaan, amen, ng ating iglesia, nga we are a miracle working church. Did we following with signs and wonders and miracles sa ating iglesia. Buhay ang Diyos dito. Marami mga churches, hindi nagmilagro ng Diyos, ang tawag sa nila ay dead church.
Pag sa isa ka iglesia, hindi walang milagro, ang tawag sila, they are a dead church. Patay nga iglesia. Bakit? Walang milagro, hindi kumikilos ang Diyos sa buhay nila. But tayo sa Diyos Crusade, itong identity natin, we are a miracle working church. Amen? Because our church is the signs and wonders and miracles. That is the evidence. This is the hallmark of our church. Yung pagbabago ng buhay natin, malaking himala yan. Amen? Kahit yung mga albularyo, nagpapagaling ng karamdaman, pero hindi nawala yung pagpananigarilyo at pangbababae. Amen? Nagpapagaling sila. Manghuhula, inuhulaan ka kung kailan ka mamatay. Pero sila, hindi alam kung kailan sila mamatay. May nakonverte dito na taga Surigao, manghuhula, albularyo. Pero yung karamdaman niyang ulcer na natili. Nung nagbabautismo sa dito, pinagaling ng Diyos. Nakita niya sa may puno ng kahoy, yung anong kahoy niyang malalaki na tinitirahan ng mga aswang? Balite. Tinuro niya. Sabi niya, Brad, nakita ko dyan yung may kapri. Totoo nga. Nakita nila nagpupuri sila, lumabas yung kapri. Dahil gusto siya kukunin. Pagtingin na pakalaking kapri itim, sabi niya, ang anong ginawa nila? Puri sila. Pinang-rebuke nila. Dahan-dahan yung kapri, napakataas. Sige, rebuke in Jesus' name. Pipusan sabi ng kapri, oh. Hanggang natumba sa lupa yung kapri sa kapangyarihan ng pagpupuri. Pag-rebuke sa pangalan ni Jesus. Sabi ng kapatiran, akala ko noon akong pinakamakapangyarihan. Ngunit nandito na ako sa Diyos Crusade, mayroon pa pala makapangyarihan sa akin at mga demonyo na ang Diyos sa langit. Si Ginoong Jesucristo, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Because we are the working miracle church, following with signs and wonders and miracles. That is the hallmark of the church. Number 3, we are the church, we are the crusade drive-in church. Crusade drive-in church. We believe that the manner of preaching the people is through crusades, since a crusade is considered one of the biggest venue to reach the masses. Ito po yung church natin. Si Bishop Hancock, napakalaking Amerikano. Galing sa Hawaii, pumunta ng Pilipinas. Tumayo ng simbahan niya sa dako ng Baguio, may Jesus Church pa rin. Nakita niya tayo may Jesus Church, lumapit sa ating mga pastor. Nakita dumalo sa gawain natin si Bishop Hanggap, napakalaking pastor. Nakita niya pagbubing sa Holy Spirit, paggalaan sa mga choir, grabing presensya. After ng gawain, lumapit sa ating mga pastor. Ang tawa niya pa sa mga pastor, Bishop Almeida, I say with my 2 eyes, how the Lord working in your church. And now, if you are willing, I will give you my church and Bible school in Baguio and in Hawaii. Sabi na, we together with the students there, sa'yo na. At makatulong sa'yo. Sabi ng mga pastor, Bishop Hancock, hindi ako tinawag ng Diyos upang magtayo ng Bible school, upang magpa-eskwela ng mga preacher, upang sila po'y maging gawin kong institusyon at makapira ako. Tinawag ko ng Diyos galing sa kahirapan, galing sa wala. Ilang taon kami sinubukan. Wala na kami makain. Ngayon pinagpala ang church na to. Hindi dahil sa pangalakal pagninegosyo ko sa Bible School, kundi tinalikuran ko yung mga pastor na misyonaryo so ng panahon. Ngayon tanggapin ko yung anak mo, hindi na po. Bahala na maghirap ako. Patuloy ko ang pangalan ng Ebanghelyo, kusada na kusada, Bible study. Dito ko tinawag ng Panginoon. That's why the identity of the Jesus Crusade is we are the Crusades driving church. Para namula yung Bishop Hancock. Sunod ng araw, bumalik siya. Sa mga pastor, malaking bayaran sa abang luupa sa bahay, wala sila magain. Biglang bumalik siya. Kasama
huminto yung kanyang kutsi. Kaya before pa yan, nag-meet sila ng mga pastor, hindi niya kilala mga pastor, yun ang unang nag-meet sila. Sabi niya, you are Bishop Almeida? Yes. Sabi niya, I am Bishop Hancock of Hawaii. Nung di pa sila nag-meet, you know, God told me that I will give you money. Umiyak man na pastor, no puspos. Sabi niya, Bishop Hancock, I'm not crying just because of money that you given to me. I'm crying because my God is a true God who answers prayer. Dahil nakita niya ang aming mga pangailangan, all my our needs, ginagamit ka. Dito sila nag-meet. Hanggang inopir na sa mga pastor, yung mga Bible school, tinanggihan ng mga pastor. Kita mo yung mga preachers dito, kahit isang semester, isang linggo, hindi kami nakatapak ng Bible school. Pero ang Diyos nagbigay ng karunungan sa amin. Sa habag at tawa, dalangin ng propeta ng Diyos. Dito, prayer and fasting crusade ang ginaganap natin. We spend much money, above all our efforts, strength with prayer and fasting. Sa ating pagkakaisa, in our unity and cooperation, from our pocket, binibigay natin sa church yung ating mga pledges. Nakaraos tayo. Kailanman, pinabayaan pa tayo ng Diyos? Ilang crusade na ginanap natin, pinabayaan ba tayo? Hindi. Hindi tayo kinulangan ng Diyos, tayo pinabayaan ng Panginoon. Dahil ginagawa natin yung kalooban ng ating Panginoon. Because we are the member of the Jesus Crusade and our identity, we are the crusade-driven church. Pinagpala tayo ng Diyos. Because we believe that the manner of blessing to people is through crusades. Since the crusade is considered one of the biggest binyo to reach the masses. Amerikano, mga milyonaryo, pumunta ng Pilipinas, anong ginagawa? To reach people, to reach masses. Lumalakad sa daan, gumagawa ng karatula, Jesus is coming, na mabigay ng leaflets. Ganon lang sila, bud-bud lang ng leaflets. Yung iba yan, tinatapakan, sinusunog. Pero mga milyonaryo sila. Kaya lang magastos ng bilyon sa kusada. Pero hindi lang magawa. Bakit? Hindi sila mga crusade driving church. Ang Diyos mo crusade to reach people. Ito po ang tunay mangminal to the biggest venue to reach the masses. Magkuklans tayo ng kusada, malakihan, gumagastos tayo ng thousands, hundreds of thousands, million. Iyan pong identity ng Jesus Miracle Crusade. Isa ka dyan, tayong lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Everybody service the Lord. Sunod, pang-apat, we are an internationally focused church. Dati national lang tayo, local. Ngayon, we are internationally focused church. International na tayo. Abot na tayo sa ibang bansa. Amen? That's why, because we believe that the gospel is for everyone. Walang pinipili nga lahit. Regardless of race, creed, and culture. Everyone should experience the life-changing message of our Lord Jesus Christ. Kaya yun ang gawa natin. Internationally focused church tayo. Kaya naabot ng ating bansa. Wala pinipili ang Diyos. God has to respect every person. Whatever culture, race, or creed, klaseng panampalataya ng tao, kailangan ma-experience nila ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nagpatotoo ng mga kapatiran, mga Negro, mga African, tanan, mga ibang klaseng tao sa ibang bansa. Na sila pagdating sa Diyos Bukusin, sabi niya, this is really the true church of the living God. Hallelujah. Dahil nagbumob dito ang kapangyarihan ng Diyos. Yung Amerikano nga sa Cebu, yung malaki nag-testify dito, si Brother Charles Dutch, sabi niya, grabe dito. Hindi basta-basta. Kung hindi ako nakakilala sa Diyos mo kasi hindi ako nagbago. Sabi niya, binago ako ng lubusan ng Panginoon.
Dahil totoo ang Diyos dito buhay sa Diyos Mokosid. Palakpakan natin ang Panginoon. Last, panglima, we are ministry-minded church. We believe that every member within the church should be equipped to serve the Lord without fear, but with the power, love, and sound mind. Kasama po kayo dyan. We are the ministry-minded church. We believe that every member within the church should be equipped, mapuno kayo, to serve the Lord without fear. Lahat tayo. Kailangan mapunuan tayo, kargado tayo, equip tayo na sa paglingkod sa Panginoon nga walang takot, kundi puno ng kapangyarihan, pag-ibig at kapayapaan sa buhay. Kaya lahat tayo, kasama tayo sa ministry-minded church. Palakpakan po natin, Panginoon. So we're so blessed by this ministry. Ginarelate ko lang sa inyo para malaman nyo anong history ng church. Our identity, our vision. Lahat po yan. Kasama sa isang prayer buo ng propita ng Diyos. Our mission statement. Last na lang yon. Our mission statement. May meaning ito. Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sulat nyo dyan. Our statement, mission statement of the Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang Jesus, to magnify our dearest Jesus Christ as one and only true God, Lord, and Savior of all mankind. Amen? Amen? Jesus meaning to magnify our dearest Jesus Christ as the one and only true God, Lord, and Savior of all mankind. Miracle, Jesus miracle to release the power of healing miracles by prayer and fasting through our Lord and Savior Jesus Christ to those who are sick and have diseases. Miracles. Crusade, ito na. To conduct crusades that are open to everybody, to introduce to the unchurched and our Lord and Savior Jesus Christ. I-introduce sa mga hindi pa membro ng Iglesia nga ang Panginoong Hesus natin ay Diyos nga tagapagligtas. That is the crusade. To conduct crusades that are open to everybody to introduce to the unchurched, hindi pa membro, mga unchurched pa, our Lord and Savior Jesus Christ. International, siyempre, to establish MCIM outreach in every town, city, province, and island in the Philippines and every nation around the world, carrying the gospel of our dearest Jesus Christ. Kaya abot na tayo. Amen? We are internationally focused church. Ministry to nurture, train, and empower the brethren for the work of the ministry. Ministry. Anong purpose? To nurture. Anong nurture? Hubugin, turuan, train, bansayin, turuan sila. And empower, turuan sila nga magkaroon ng interest, kapangyarihan. Sa lahat ng mga kapatiran na sila gumagagawa sa ministeryo. Nangyari ito. Kaya dito may mga choir na train sila, na nurture sila. Paano kumanta? May children's choir, may youth and singles choir, mayroong mga adults choir, may selected choir and mimers and choral group, may mga finest choir, may mga musician, may mga staff, may mga ICOs, may mga kameraman, lahat kumplito, may mga karpintero dito, may mga pintor dito, lahat may mga mekaniko dito. Kaya po that is the work of the ministry, to nurture, to train, empower the brethren for the work of the ministry. Turuan, bansayon, turuan sila, aron sila, Panginoon, magamit sa kapangyarihan ng Diyos sa magitan ng ministeryo. Kaya kayo mga bata na tinuturuan, ginanurture kayo, ginabansay ka mo, ginatrain ka mo, to empower you, na magkaroon ka mo ng marilis ka mo sa bisyo ka ng bata ngayon. Kaya pinagsuspindi natin yung mga bata dito. Imbis gina-empower, gina-turuan, gina-train para maging drummer, maging musician, ang ginawa sa mga tabi-tabi, yun. Imil palagi. Kung ano-anong mga cellphone nga may pulos, kinabasa.
Tinuturuan, ginanurture nato sila, ginatrain para magpuri, to empower them, nga mag-receive ng Holy Spirit, maging spiritual sila nga mga bata. Maging batuto sila magpuri, maging spiritual sila. Gaganap para for the work of the ministry. Kaya bata pa siya, hindi na kaya, tinuturuan. Kaya naman, kasama po yan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya magbago kayo, mga bata, nang pasalamat ka mo. You are under in this ministry. Tinuturuan ka mo. Pinatudluan ka mo ng tamang pamatasan, karakter, habit, nga kayo maging spiritual. To empower you, aron mawala ka, makalasan ka sa kapos ng demonyo na nagkapo sa isipan natin. Nga puro worldly, kakarnalan, kalibutanon, alisin kayo din. To empower us, nagagawa tayo sa spiritual ng mga bagay. Kaya kung gusto natin magpagamit ng lubusan, mga minamahal kong kapatiran, sumunod tayo sa Diyos. Magpasakop tayo sa Panginoon. Sumunod, magpakumbaba, if you are willing. Kaya kasama sa ministry yan, in-nurture tayo, turuan tayo, bansayon tayo, to train us and empower us. Pagdating ng panahon, wala pong talo. Kayo rin makinabang dahil naturuan tayo, magamit tayo sa gawain ng Diyos. That is your opportunity and blessing para sa inyo yan. Na natuturuan ka mo, may nagtuturo sa inyo. Pagdating ng panahon, ikaw rin ang makinabang. Gamitin mo yun ang lubusan sa ministry ng ating mahal na Panginoon. All of that na ginawa natin, that is the leading prayer of our dearly beloved pastor, the end-time prophet of the living God. Pinagpala tayo at swerte tayo sa lahat ng bagay. Dahil ating pastor, hindi ordinaryong pastor. Ang atong ministry, di basta-basta na ministry. Ito po ay ministry ng Diyos. The Jesus Miracle Crusade is the spiritual arm of the Jesus Church to reach people everywhere throughout the world, to train the brethren everywhere, lahat, upang tayo mapakinabangan ng Diyos. Salamat sa propita ng Diyos. Salamat sa mga pastor. Beloved Stand Pastor Mama, sila binuo ng Panginoon. Hanggang ngayon, the vision of beloved children, ganun din ang vision na pinapatuloy lang from our dearest pastor and mama dear. Pinagpala tayo. Swerte tayo ngayon naman. Ang tao na pupunta sa talipahulog, suicide nga tao yan. Ngunit, in Isaiah chapter 61 verse 1, kung bakit pumuntang mahal na pastor, because the Spirit of the Lord ay pumunta sa kanya, pumasok sa kanya. To set the captives free, to open the prison door, to open the eyes of the blood, to set people from sin, any races, culture, and creed. Walang pinipili. Just to go and preach the kingdom of God to every creature. Canyons, bomb, machine gun grenade, bullets, sigaulan. Hindi binaliwala si buhay pa rin ng ating mga pastor. The Lord our God is the heartbeat of the mission, the spring from which His service overflow across the streets all around the world. The mission still the same. Proclaim, believe the truth in Jesus' name. To love the Lord
Sing it, hallelujah. There's a call going out across the land in every nation. A call of those to swear allegiance to the sons of Christ. A call to humility, to live a life responsibly, to deepen our devotion to the cross and the prize. Let us then be sober, moving only in the Spirit, as saints and strangers in the host of foreign land. The message we're proclaiming is repentance and forgiveness, the offer of salvation to the dying rest of man. To love the Lord our God is the harmony of the mission. The spring with which our service overflows. Across the street, around the world, the mission still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. To love the Lord our God is the harmony of the nation. The spring from which our service overflows. Across the streets around the world, the mission still the same. Proclaim and speak the truth in Jesus' name. The Lord our God is the harvest of the mission. The stream from which our service overflows. Across the streets around the world, the mission still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. Sing it. The love the Lord our God is the harmony of the mission. The stream of which the service overflows. Across the streets around the world, the mission is still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. To love the Lord our God is the harmony of a mission. The stream from which our service overflows. Across the streets around the world, the mission is still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. Proclaim and live the truth in Jesus' name. Proclaim and live the truth in Jesus' name. The mission is the same, to proclaim that live and truth in Jesus' name. Purihin ka manapan. The mission is the same, to proclaim and live the truth in Jesus' name. Yan po ang mission ng ating beloved Lord Pastor, to proclaim the truth and live in Jesus' name. Across the streets, so around the world, the mission is still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. Walang pinipiling tao. This is the heartbeat of the nation. Pitik ng puso natin
ang ipangaral ang Ebanghelyo. Yun ang ginagawa ng ating beloved na pastor. Kahit kamatayan, hamakin niya. Kahirapan, hamakin niya. Basta gawin niya lamang ang tibok ng puso niya. The heartbeat. Across the streets around the world. The mission still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. Isa tayo na abot na Ebanghelyo ng Panginoon dito sa Mindanao. Maging dito sa Cagayan de Oro, pinagpala tayo ng Diyos. Singgit, hallelujah. Mga minamahal, ilagay nyo sa isip nyo, napakaswerte tayo. Yung ating dearly pastor is not only a mere pastor, but he is a prophet. He is an apostle. He is an evangelist. He is a teacher. In our church, we're the miracle working church. Dito naghahimala, healing, lahat, changes of life, protection, blessing, sama-sama na sa iglesyang ito. Ang ating lang iniintay ang pagbalik ng Panginoon. We are in the last days. Langit ng punta natin. Hallelujah! Jesus. Taas yung kamay, manalangin tayong lahat. Pangawakan tayo ng Diyos hanggang siyang pagbalik. Yan. Opo, mahal na Panginoon, sa mga oras na to, nandito kami nagsusumamo sa iyo. Nagpapasalamat na dinala mo kami sa buong katotohanan at binigyan mo kami ng totoong pastor ang galing sa puso mo. Mag-alaga sa amin, magpakain sa amin sa totoong salita mo. With speeds at knowledge and understanding. Salamat, Lord, sa milagro ang ginawa mo sa Talipa, Hulo. Ngayon, 28 years na nga among ginaalaala at ginagunita ang milagrosong buhat mo sa aming dearly beloved pastor with the 12 prayer warriors sa Talipa, Hulo. Isa kami sa saksi. Isa kami sa pinagpapala sa ilang sakripisyo at panalangin. By their prayer and fasting and agony and determination and sacrifices, ngayon nagtatamasa kami ng grasya at biyaya. Aming dalangin, Lord, na patuloy mo bigyan pa ng dagdag lakas buhay, kalakasan araw-araw, renew the strength wala pastor recovery, 10 ng mga beloved children mong pamilya nila. Sa aming mga kapwa manggagawa kami lang magbaligatan, 10 ng matatapat nga kapatiran sa ministeryo Luzon, Visayas at Mindanao hanggang sa labas ng bansa. Nga patuloy, Panginoon, pagpapalain mo ministeryo na pamagitan namin gamitin mo kami magpalaganap ng Ebanghelyo mo. The kingdom should be preached to all the nation, and it is the witness throughout the world, and the end shall come. So papalain mo kami sa araw to, Lord. Karamdaman, pagalingin mo, baguhin mo kay Boss Presensya kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Ipatong kamay sa ulo nyo. Lahat tayo mag-rebuke with our authority. Yes, opo, malapay ng babang kapangyarihan mo sa aming kalagitan. Tulungan mo kami sa dangal ng mga pastor. Bless that children right now. Pati mga wibkas, pure naman. I've been a prop darkness. Demons and infirmity, sickness and diseases, cast out from them. In the might of Jesus, be healed right now from me. Bless that children, financially, physically, spiritually, Lord. Jesus' name. Amen and passion. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin this one naman. Tumayo tayo. Tapos yung kamay, singgit ko sa galera pa sa Lord. Hallelujah pa sa Lord. Hallelujah pa sa Lord. Hallelujah pa sa Lord. Amen. Maminal tayo magtagal. Pasensya lang ka muna at dugayan kita kay celebration magod kini. Kaya mahaba yung ating programa. So magkuha tayo ng special love praying. Atin yung mga pledges para sa ating forthcoming crusade sa December 20 ba yan?
third Sunday of the month sa December. At magkuha mo na special offering. Pangilang Diyos ang malas Panginoon. Palangini kay Suna, mga tagnan. Special offering. Bless them so much, my God. So the leading prayer ng pastor. In Jesus' name, amen. Aking Ama, nais ko mag-alay sa'yo. Yes, Sa hallelujah. aking puso, Ito ang langit ang pasasalamat ko. Ikaw ang Mesaya, ikaw ang anak, ikaw ang hari ng lahat. Ikaw ang Mesaya, tagapagligtas, Panginoon ka ng lahat. Ang higit mo Para sa'yo'y hindi magbabago. sa Dalangin ko, nalalapit parati sa'yo. Ikaw ang Mesaya, ikaw ang anak, ikaw ang hari ng lahat. Ikaw ang Mesaya, tagapagligtas, Panginoon ka ng lahat. Panginoon ka ng lahat. Panginoon ka Manindog kita tanan mga minamahal. Habang atindog kita, please come forward para maghatag siyang pamasko sa ating mga paroling ng ating beloved Pioneer Choir. Sweetly singing all the day, and the mountains in reply, echoing the joyous ring. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.
Joshua. Tumayo na tama minamahal, malindog na ta. Hindi na ginim pugnan, muli na ta. Mamila lang gusto po magpabilin, kay after this, ating closing prayer, mag-pray tayo. Mag-prayer sa mga batian. Ikuha namin po, i-link namin ulit yung gawain sa main church. Hindi pa sila tapos. Matapos sa main church ang gawain, 5 pa mahigit. Nag-celebrate sila po, mamila. No? So, closing prayer, beloved brother Alan Nilugaw. Pag-pray yung ating closing prayer. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, beloved kuya. Andi Pirias, hallelujah. Hallelujah. Magabot ang tanan, mga minamahal. Diyos, galabi kamahalan sa langit sa ngalan ni Jesus. Sa pangunang dalangin sa mahal pastor, Willie Estrada Almeida, mahal Panginoon. Kami nagapasalamat, Ginoo, sa imong kamay. Nga sa among pagsimba, pagdahig kanimo, Diyos, salamat. Hallelujah, nga imong matamis ka presensya, nga imong ipabati sa matag usa kanamo sa pagantahan, sa Beloved Children's Choir, Adult Choir, Finest Choir, Singles Choir, mahal Panginoon. Nga ikaw, Diyos, nagadiho. Hallelujah, salamat, mahal Panginoon, sa pagpasabot sa paghatag, mga paghatag, may susi sa panalangin, mahal Panginoon. Salamat sa ebanghelyo nga among nadunggan, mahal Panginoon. Nagituluan mo kami, mahal Panginoon. Ipasabot mo kami nga ikaw, buhi nga among gilagaran. Nga paglihok ka kanamo, mahal Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, praise God. Ug sa among tagsa-tagsa ka pa mauli, sa among tagsa-tagsa ka panimalay, mahal Panginoon. Ikaw Ginoo mag-auban kanamo. Hallelujah, ibalik mo kami sa adlaw Miyerkules aron sa pagsimbahon ka na usab namo. Daygon ang imong gamhanan nga ngalan o Dios. Kini mo giampo sa ngalan mo ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless you po. Naglagan-dalan. Maglamanuway kita, we love in the Lord, Lord Jesus loves you more. Asa magpalihas po di sa tunga, at